So, virtual nurse. So, pag-usapan natin to guys ha. We're discussing this kasi lagi kong nakita sa feeds ngayon na may pinos na hiring ang US for virtual nurses and sitters from the Philippines. Okay? And of course, kung hiring from US guys, abaga ng sweldo. Nice. Pero ano ba yung trabaho talaga nila? Okay, so that will be a good discussion. Okay. So initially guys, nung lumabas tong idea na to, maraming skeptical about dito sa role na to. Kasi kahit ako mismo guys, naisip ko, paano mangyayari yun? So, ganun yung naisip ko. Ganun kasi parang nega agad ako. Pero, looking now, based on research and kung paano nila ginagamit to, parang okay nga naman magkaroon ng virtual nurse as part of your team. Kasi may mga advantages siya. And i-discuss natin. Okay, by the way, anyway, kung makita nyo sa post, ang nakalagay dun sa post guys, ang nag-hire dito is WWHS and WW something. Hindi ko sure makompleto. Pero sila yung nag-cover nun. They're hiring nurses and sitters. Ano ba yung mga role ng virtual nurses? Okay, ito mga based na pinanood ko Kasi ang virtual nurses guys, ang mangyari doon is may camera sa kwarto. Tapos, may access sila guys na parang i-capture yung sa bedside with permission of course. Okay? So, doon nangyari yun. They need to get some permission from the patient. Of course, may mga waiver yan for sure. Once they have the permission, so ma-access na, so lalabas na sila doon sa screen mismo. Doon sa TV. And kakusapin nila yung pasyente, parang lang sa atin na naka-FaceTime or naka-Messenger, parang ganun. So, not much different. So, it's nice that way na pwede mag-interact. So, ano yung mga roles nila? Usually, things na pwede gawin ni nurse online, so cover nila yung role na yun. So that's nice. Kasi babawasan nila yung burden sa mga nurses na nasa bedside. Babawasan nila in terms of i-delegate or sila na mismo gagawa ng mga ganung task. Example, may mga information na kailangan si patient about yung sa chart niya, about sa meds niya, about sa plan of care niya. So doon pwede papasok si virtual nurse. Di ba? It will be a nice parang bawas sa role ng mga bedside nurses. So parang, I'm okay in a way. Eto ba? This is what I really like based sa mga nakita kong research Wala pa kami dito. Hindi ko pa na-experience. Pero mga nakita ko sa online, pwede nila gawin yung admission process. Admission and discharge process ng mga pasyente. So for me, I really like that idea. Talaga, for med-surg nurse, that's doing an admission for paperwork takes about like 20 to 30 minutes for paperwork lang Maraming paperwork guys for admission. Maraming tabs, like different kind of forms na nasa system. Example na lang, tatanungin ka, kailangan mo ng social services, may history ka ba ng committing suicide, ano yung past medical history mo, ano yung mga meds na dinetake mo. Okay, so if swerte, yung sa meds part lang swerte if walang masyadong past medical history, wala siyang masyadong meds na dinetake. Pero yung mga lola at lolo nyo na grabe kung minom ng gamot, mga 20-30, so isa-isahin mo yan. Okay, so for some facilities. Other naman guys, yung pharmacy gumagawa. Pero based on my experience, isa lang gumagawa nun sa 4 na facility na pinag-workan ko. So most of the time, si nurse ang gagawa nun. Okay? So it takes a lot of time. Especially like 30, tapos mahilig pa magsalita yung lola nyo, mga ganun. Mahilig mag-chat. Tapos pasikot-sikot yung answer, ay, hindi ko sure. Eto, ay, hindi pala. So mali-mali. So may mga ganun. So it's best na lang na instead si bedside nurse ang gagawa nun, si virtual nurse na ang gagawa. Okay, so talagang it really helps. So, from 30 minutes to 1 hour, minsan nasa paperwork lang kung ginagawa yun. And lalo na pag hard of hearing, so it takes time. So it will be nice if pwede mo i-delegate sa virtual nurse ang gagawa ng ganong responsibility. So ganun din sa discharge planning guys. So pwede nila gawin yun, discharge paperworks, tapos i-discuss nila health teaching, yung mga meds for discharge, ano yung gagawin after, so anong next. So whatever si bedside nurse ang piprint ng mga paperworks, ibibigay niya doon sa patient, si virtual nurse may same copy niya guys. And pwede niya i-flash yun sa screen niya, tapos i-discuss niya with the patient. Oh, di ba? Nice. Admission discharge process. So those are the like certain things. And of course, marami pa ibang mga pwedeng gawin sa bedside guys na pwedeng gawin ni virtual nurse online. So it's nice. So I like the idea. Kahit paano.
So ito lang guys, nakita ko dun sa website na pinost, 15 ang pwede hawakan ni nurse. Actually, hindi na-specify ni nurse or ni virtual sitter. Kay nurse, okay lang guys, 15. I would like that idea that's really doable. Pero kung sa sitter, hindi pwede 15. Malabo yun eh. For me that's for my personal opinion. And another thing I like pala dito, yung roundings. Kaya gawin ni virtual nurse para kay primary nurse. So that's nice. Roundings guys is usually like every hour technically, for usually 2 hours every 2 hours for the nurse, every 2 hours para sa mga PCA. Okay, roundings ibig sabihin pupuntahan mo sa kwarto, check mo yung pasyente kung okay ba, may kailangan ba, or titingnan mo na sa safe pa, nasa kama ba, naka-turn on your bed alarm. So, hindi na kailangan gawin ni bedside nurse yun kasi if may virtual nurse, I don't know how it works but pwede nila gawin daw yun. So, that's a plus. Especially for a night shift nurse na minsan nababother ako mag-rounds kasi magigising sila eh. So if may permission sila from the patient na gawin yung rounds via virtual nurse, that would be easier. Both for both of us. Both for the patient and both for the nurse. Kasi hindi ko sila guguluhin para bubuksan yung pinto. Minsan mga pinto pag binuksan mo, may mga sounds na, diba? Ibang mga pasyente sa atin, tulog manok. Kasi nga, hindi nila kama yun, hindi nila environment yun. So, it will be nice. It will be nice if si virtual nurse gagawa nun. Open lang yung camera, tapos titignan niya lang virtually. That sinya okay. So nothing, di ba? I did it before with the COVID during sa time na COVID kasi may camera access kami guys. So maganda yung mag-rounds na ganun. Easy-peasy lang, madali lang, di ba? Yung mga typical roles daw guys na pwede kami ni virtual nurse. So, it's nice, diba? Anong comment nyo? Ano yung suggestion nyo about dito sa virtual nurse? Okay ba itong virtual nurse o hindi? Yan lang. Bye-bye.